Hello, magandang araw mga kababayan. So, bago tayo mag-start, no, meron tayong pag-uusapan. Hindi ako mag-mention ng name. Hindi ako mag-mention ng name. Itong tandaan niya, itong ginagawa ko, mga kababayan ko, ito ay pag-spread ng awareness. 'Di ba? Gusto ko malaman nyo, ako lamang po ay nag spread ng awareness dito sa social media. Para wala nang mabiktima. 'Di ba? Hindi ko sinasabing banal ako. 'Di ba? Madalas ko naman sinasabi sa inyo na makasalanan din akong tao. Actually, pwede nyo naman i-double check lahat ng sinasabi ng mga sinasabi ko. Baka mamaya mali ako, 'di ba? At baka mamaya niloloko ko kayo ng mga nanonood sa akin. Nasa ano nyo naman yan, nasa pagsusuri nyo naman yan. 'Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi, hindi ako perpektong tao. Hindi ako banal. 'Di ba? May mga kasalanan ako. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa ng mga manloloko na ini-expose ko, pwedeng ko ring gawin sa inyo. Kaya lang, syempre, nasa sa inyo yun eh. Choice nyo yun eh. Kung manatili kayo doon, na maniwala sa kanila, go! 'Di ba? Pero nagkakalat ako ng awareness dito. Gusto ko eh. Part kasi ito ng ng freedom of expression ko bilang citizen ng Pilipinas. 'Di ba? Wala ako dito sa posisyon na to para sabihin sa inyo na ako ay banal, ako ay perpekto. Ang dami kong kasalanan, men, sa buhay. 'Di ba? Pero ang ginagawa ko, warningan kayo sa mga threat na pwede mangyari sa social media. At nasa sa inyo naman yun. 'Di ba? Actually, itong ginagawa ko, baka mamaya, binibiktima ko lang kayo. 'Di ba? Malay nyo, niloloko ko lang kayo para lumayo kayo dun sa mga idol nyo. 'Di ba? Magkakatalo na lang yan kung titimbangin nyo eh. Kaya kahit kailan, hindi ko naman kayo dinidiscourage na suriin din yung iba. Diniscourage ko ba kayo? Paki-check na lang yung sinabi ko, baka mamaya dinis ka at some point ng mga vlog ko. Pero ngayon, starting now, hindi ko naman sinasabi na hindi ko kayo diniscourage. Alam ko at some point yata diniscourage ko kayo manood sa kanila. Pero starting now, 'di ba? Kahit na naman sabihin ko na huwag kayo manood doon, 'di ba? May sinabi ba ako huwag kayo manood? 'Di ba? Tinatanong ko lang, nanonood kayo diyan, naniniwala kayo diyan. Pero hindi ko sinasabi huwag kayo manood. 'Di ba? Kasi kahit pa sabihin kong huwag kayo manood sa kanila, choice nyo pa rin naman yan eh. 'Di ba? Nandito lang naman ako para magbigay ng balance. Inuulit ko hindi personal life ang inaano ko dito. Ang yung mga nakikita lang sa social media. 'Di ba? At yung effect sa mga tao ng mga kasi 'di ba? Minsan kasi yung mga kritiko, andyan yung pinipersonal tayo eh. Ikaw nga nakamaskara ka eh. Ibig sabihin nanloloko ka rin, 'di ba? Marami nang nagsabi sa akin ng ganyan, 'di ba? May to the point pa nga na pati personal kong buhay, 'di ba? Basta alam niyo yung issue na 'yon. Hinarap ko sa debate din dinilit yung video. 'Di ba, men? Huwag ganoon. 'Di ba? Kahit ba naman kung ano yung ipunan nyo sa personal life ko, wala namang bearing ito eh. 'Di ba? Wala namang bearing dito sa mga pinagsasabi ko. Maaando ba nun lahat? Basta yun lang naman. Ito wala ito sa personal level. Kung ano yung pinapakita nyo sa social media at yung effect ng ginagawa nyo sa social media, yun lang ang i-spread ko na awareness. Wala akong pakialam sa buhay nyo kung kayo ay addict. 'Di ba? Wala akong pakialam doon kung kayo ay may utang sa tindahan na hindi binayaran. 'Di ba? Hindi niyo naman sino-social media 'yun eh. 'Di ba? Ang sa akin lang, kapag yung ginagawa niyo sa social media nakaapekto sa mga tao, 'di ba? 'Yun ang pagtutuunan natin ng pansin. Wala akong pakialam kung ano man yung
ginawa mo nung kinder ka, nung sa magulang mo, etc. Di ba, men? Anyway, mga kababayan ko, di ba? Inuulit ko ha. Ako, baka mamaya niloloko ko lang kayo sa mga sinasabi ko. Pero may freedom kayo para i-check-in lahat ng mga sinasabi ko kung totoo o hindi. Di ba? Ito, meron ako nakausap kahapon. Isang reliable source, no? Di ba? Regarding ito sa kilalang psychic. Sa kilalang psychic. Di ba? Marami namang kilalang psychic eh. Andiyan si Madam Auring. Sino pa ba? Jojo Aquin ba? Buhay pa ba? Jojo Aquin. Di ba? Etc. Sila Sir Ed Caluwag. Di ba? Ang daming sikat na psychic at nati-TV ang mga yan. Kadalasan. Di ba? Madalasang nati-TV. Di ba? Mga sikat na psychic. Kadalasan ito, nai-interview sa TV pagka halimbawa year-ender, tinatanong kung ano ang prediction nila sa future. Ngayong 2024, di ba? Madalas na yan, mag-guess na yan mga yan para sabihin kung ano yung prediction nila. Di ba? Basta kilala niyo yung mga kilalang psychic na yan, di ba? Basta. Yung nakausap ko, ito, grabe ito, ito daw psychic na to. Wala ko sinasabing pangalan ha. Marami kasi sila eh. Marami kasi silang psychic na nai-interview. Mukha ba ako defensive? Tsaka yung mga kilalang psychic naman marami naman na akong na-feature dito, di ba? So ito yung unang nasagap ko. Ang nakausap ko kasi dito, ayoko na sabihin kung sino siya, 'di ba? Hindi, baka mamaya sinungaling to nakausap ko, Sinungaling to nakausap ko. Ang gagawin niyo na lang, itong mga sasabihin ko na mga na-take note ko dito. Yung mga sasabihin ko na lang dito. Balansehin niyo na lang. Just in case na maranasan nyo, 'di ba? Sasabihin niyo na lang, ay, tama nga si Bungo, Tama nga si Bungo, 'di ba? Yun kasi ang masasabi nyo kung accurate yung sasabihin ko eh. 'Di ba? Kasi wag nyo, sinasabi ko sa inyo, uulitin ko ngayon sa inyo inuulit ko kayo, wag nyo akong pagkatiwalaan sa mga sasabihin ko. Makinig lang kayo. 'Di ba? Darating naman ang point, halimbawa kung kaharap nyo na yan, yung psychic na yan. 'Di ba? Kung kaharap nyo na yung psychic na yan, marirealize nyo lahat ng sinabi ko eh. 'Di ba? Hindi ko na kayo kailangan kumbinsihin. Kung hindi kayo naniniwala sa sasabihin ko, 'di ba, yung mga nasagap kong informasyon, 'di ba? Okay lang. At least nakinig kayo sa akin. Kasi eventually naman, sinasabi ko sa inyo, pagka nandun na kayo sa kanya, or kahit nanood kayo sa kanya, matitrigger din naman yan ng mga bagay na napakinggan nyo sa akin eh. 'Di ba? Kahit sa halimbawa ngayon hindi ka naniniwala sa akin ngayon sa mga sinasabi ko, darating ang time pagka napanood mo, ay oo nga, tama nga yung sinabi ni Bungo. Or pag ikaw na yung nandoon, ikaw na yung nakasalang doon. 'Di ba? Hinihintay ko lang yung reply, may final question ako eh. Sana ma-replyan ako. Hindi pa nasisin yung message ko eh. May isa pa akong confirmation eh. O, ganito kasi yung nangyayari mga men. 'Di ba? Dati, itong psychic na to, quote-unquote psychic na to, 1K lang daw maningil. 1K lang daw maningil. Ngayon, nag-upgrade na. Naging 3,000 na siya maningil. Ngayon, kung may tatamaan dyan na 3,000 na maningil, bahala kayo. Basta wala ako sinasabing name. Dati 1,000 eh. Ngayon daw 3,000 na daw eh. Ito yung sinasabi ko, nagkukubli yung yung ginagawa niya dun sa dun sa nangyayari eh.
Ang sinasabi niya kasi, 'di ba? Nandito naman tayo para tumulong eh. Nandito naman tayo para tumulong eh. What the fuck? Bayad ka. 'Di ba? Ang kapal na mukha mo na sinasabi mo na tinutulungan mo yung mga tao. Napakakapal ng pagmumukha mo. Nasabi na tinutulungan mo yung tao. Kung tinutulungan mo yung tao, dapat hindi mo pinapagbayad 'yan. 'Di ba? Hindi mo dapat pinapagbayad 'yan. Kahit pa sabi mo ipalusot mo pa na donasyon, 'di ba? Yung mga mga naghihinagpis na humihingi ng tulong sa iyo. 'Di ba? Dapat dahil alam mo yung kalagayan nila, dapat hindi mo na hinihingan 'yan eh. 'Di ba, maawa ka naman sa mga 'yan, 'di ba? Kaya nga lumapit sa iyo kasi nga 'di ba, mabigat silang problema. Tapos pagbabayarin mo. Tapos ang sasabihin mo, okay lang sana na pagbayarin mo, pero wag mo na lang sabihin na nakakatulong ka. Bayad ka eh. Tapos sasabihin pa naalay ang buhay. 'Di ba? Tapos naniningil ka naman, men. Hindi maganda. Para sa akin hindi maganda. 'Di ba? Next, ito pa nanggigilalas ako. 'Di ba? Madalas daw sabihin nitong sikat na sikat na psychic na to. Madalas daw niya sabihin, may tinutulungan daw siyang charity. Kaso wala naman. I don't know ha. Yun na sinabi sa akin. Ayan, tinake note ko. May natutulungan na charity. 'Di ba? Kaso wala naman. Kaya if ever na halimbawa na makaharap nyo to itong na to. Pag sinabing may tinutulungan na charity, 'di ba? Tanongin niyo, anong charity po 'yun? Maging makulit kayo. Ito hindi naman Ito yung madalas maabuso eh. Sa 3 years ko ng pagko-content ng mga ng mga budol na to, 'di ba? Yung mga ganyan. Kadalasan yan binibida lagi yung charity eh. Kasi malakas ang pera kasi diyan. Kasi most of lalo na mga kapatid nating OFW, pupunta tayo diyan sa inyo, mga kapatid tayo OFW, 'di ba? Kadalasan sa mga kapatid nating OFW, mga matulungin yan. Katulad ng sinabi ko before, sila kasi yung mga tao na na kadalasan ng galing sa hirap. Then nagsumikap sila, 'di ba? Nagsumikap sila sa buhay, nakapunta sila sa ibang bansa, guminhawa ang buhay nila. Then may makikita tayong mga post sa social media na humihingi ng tulong or mga 'di ba? May chance kasi na makurot yung puso ng mga 'yan eh. Kasi alam nila yung kalagayan ng mga 'yon. Kasi before ganun din sila. 'Di ba? Alam nila yung sakit ng pinagdadaanan ng kapwa natin pag may nakikita silang naghihirap. Ganun din sila before eh. Dati pa, 'di ba? Kaya ito mga to, kapag nakarinig na may charity akong tinutulungan, 'di ba? Parang may sense of obligation yung mga kapatid dating OFW na, oo, binless naman ako eh. 'Di ba? Magbibigay na lang ako ng blessing kasi binless ako ni God. Gusto ko ipamahagi. Yan kasi ang iniisip ng mga OFW nating kababayan. OFW na kababayan. Redundant ako lagi magsalita, 'Di ba? Tama ba ako? Mga OFW na nakikinig sa akin. 'Di ba? Kaya lang ang problema, hindi nyo afford na maloko eh. Yung pera kasi, kaya nyo nga ibinigay, ulitin ko. Kaya nyo nga ibinigay yung pera. Kasi nga meron kayong handang mawalang pera. Nakahanda yung pera na yan eh. 'Di ba? At your disposal. Kahit ba, 'di ba? Wala kayong pakialam sa pera kaya nga ibibigay nyo eh. Pero ang ayaw nyo lang yung niloloko kayo. 'Di ba? At itong psychic na to, sinasabi may charity daw na tinutulong. Well, some of yung mga post niya
Yung mga post niya, may mga tinutulungan nga naman, 'di ba, na nasa ospital na ano. Pero ganito eh. Ang tanong kasi doon, yung tinutulong ba noon ay galing sa kanya mismo or ibinigay ng iba? Kasi dito nagkakaroon na naman ng deception. 'Di ba? Magbibida-bida, kadalasan 'to sa mga ano, sa mga tumutulong-tulong sa social media, kadalasan ganito eh. May magbibigay, no? Ganito yung nangyari kay FLM eh. May magbibigay, itutulong niya sa kapwa niya. Tapos palalabasin niya sa social media, siya yung tumulong. 'Di ba? Siya yung may credit. Tapos ipagmamalaki ng mga bobo tanga-tangang follower niya na, oh, kita nyo, yung idol namin, tumutulong, ikaw, tumulong ka na ba, Ika? Di ba? Hamunin nyo ko ng kung tumulong na ba ako, Ika, o hindi. Isasampal ko sa pagmumukha nyo yung mga tinulong ko na hindi ko binobroadcast dito. Mga animal kayo. Di ba? Ito. Ang tumitiba daw sila ng pera online reading eh. Yung psychic, sa online reading daw siya tumitiba ng ano eh. Tumitiba ng anong tawag dito, ng pera. Paldo-paldo daw sa online reading eh. Kasi ang sinabi daw, quote unquote, malaki daw kasi ang bigayan doon sa online reading. Oo nga naman, kasi taga-ibang bansa yung nire-read mo. 'Di ba? Mga average daw na bigayan, 15,000 eh. Pero I do believe naman dito, parang standard rate naman yung ano, yung sinasabi niya. Ang nangyayari kasi, ito opinion ko to ha. Kaya nasasabing 15,000 ang bigayan, 'di ba? Kaya daw 15,000 ang bigayan. Siyempre ako, iniisip ko, siyempre itong nire-reading niya ay OFW. So maraming pera to. Siyempre natutuwa, no? Kahit na ang bayad ay let's say 1,000 lamang, which is 'di ba? May proof naman tayo na 1,000 ang bayad before. Baka mahalataan niyo na kung sino, 'di ba? O 1,000 ang bayad before, nagiging 15,000, syempre, siguro dahil natutuwa, ano, then, pag maganda ang reading, natutuwa siguro, ito, gagawin ko ng 15,000. Siguro lang, ano, speculations ko yon. Pero, ang sabi kasi, malaki daw talaga ang bigayan pagka OFW, pagka online reading. Grabe, ano? Diba? Ito pa yung matindi. Ito yung matindi, ano? Meron dati siyang admin na wala na sa kanya. May admin siya na wala na sa kanya. Tinitingnan ko nga yung channel niya ngayon, bakit hindi na nakatag dun eh. Doon sa hindi na nga nakatag dun eh. Yung ano, dati kung mapapansin niyo kung pupunta kayo sa channel niya, may nakatag na ano doon eh, yung parang may sub-channel eh. 'Di ba? Ngayon wala na. Nagkaroon pala ng issue. Ganito nangyari. Pinalalabas kasi na yung dating admin na yon, 'di ba? Yung dating admin daw na yon ay nambubudol, nang i-scam daw. Pero ganito kasi ang istorya. Kasi anong nangyari? Pinapalabas na tumatanggap ng pera yung admin na yon, 'di ba? Tumatanggap daw ng pera yung admin na yon. Then hindi daw natutuloy yung reading. So mangyari, 'di ba? Parang ang nangyari, binulsa lang nung admin, something like that, ano. Pero ganito kasi yung nangyari. Ito daw si admin kasi naiipit kasi. Yun yung dahilan. Naiipit, ganito kasi yung nangyari, ano. Ito si admin, siya yung tumatanggap ng tumatanggap ng mga booking eh. 'Di ba? Tumatanggap ng booking si admin. Paano ba ang proseso nito? Iniintindi ko yung sulat ko eh. Tumatanggap ng booking si admin, then
ito daw si ano excuse me, ito daw si psychic. Hindi, ano, ulit para ano, nire-recall ko yung kwento eh. 'Di ba si admin, siya yung kakausapin mo para magpa-book ng appointment kay psychic. Tama? So, ang mangyayari, lahat ng transactions, matalino din to si psychic eh. Lahat ng transactions dito kay admin de derecho. Lahat ng mga bayaran, lahat ng etc. etc. 'di ba? Diyan kay admin. So nagkakabayaran na So ang mangyayari, pag binayaran nila si admin, bibigyan siya ni admin ng schedule kung kailan pwede. Tama? Then ang ginagawa daw ni psychic dinedelay niya. Dinedelay, sinasabi, sabihin mo na lang may taping ako or may kung ano-ano, may guesting or etc. etc. Yun ang sinasabi niya. So, itong mga nagbayad na, 'di ba? Yung mga nagbayad na naiinis na. Ang tagal-tagal naman, bayad na kami, ba't wala pa kaming schedule? Kasi i-reschedule daw ng reschedule eh. 'Di ba? Kasi nga lagi sinasabi sa kanya, sabi mo i-reschedule na lang kasi meron akong taping, may emergency, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang nangyayari, nagagalit na yung mga tao kay psychic. Dahil ang pressure ngayon ay na kay psychic na, nagagalit na yung mga tao, ang nilaglag niya si admin. Pinalabas niya na, ito kwento lang naman sa akin, no? Huwag kayong maniniwala agad-agad. 'Di ba? Pero I'm so sure, itong mga nagsabi sa akin nito, galing mismo kay psychic lahat tong siguro pwede nating isipin na siguro bitter lang, 'di ba? Pero at least kahit paano may idea tayo. 'Di ba? Hindi ko sinasabing totoo to ha. 'Di ba? Pero may sense yung kwento eh. Pero hindi naman mapuprove na tama 'yon. 'Di ba? Pero may sense yung kwento niya. Dinidelay niya, nagagalit yung mga tao. Ang ginawa ni psychic, nilaglag niya ngayon yung admin. Na yung admin ngayon ang scammer. Yun ang ayon sa kwento. 'Di ba? Tapos ngayon, dahil galit na galit itong dating admin, babalikan sana siya sa BIR. Babalikan siya sa BIR, ire-report siya sa BIR. Kaya ang ginawa, inunahan na nilang magpa-register sa BIR. Kasi itong si psychic na to, rehistrado naman daw to as a vlogger eh. Pero yung pagka-psychic niya, hindi rehistrado. Ngayon, ito yung tanong ko kasi, hindi ba magko-conflict sa batas natin yan? Bawal sa batas yan eh. Kaya lang, ang nangyari, in-insert siya sa category ng entertainment. Yun ang pagkakaintindi ko. Para magkaroon siya ng BIR registration. Kaya naging legal. Wala namang category ng fortune telling sa sa BIR eh. So, ang lilitaw niyan, sa entertainment siya papasok. Entertainment business. May category bang ganun? Tingnan nga natin. Category BIR. Entertainment business. Oo, yun yung nangyari. Tingnan natin ha. Bagal ng ng Google ko. May balikan kita. Balikan ko kayo doon. Yan nangyari, nagpa-register niya. Ito pa. Sabi sa inyo eh. Saan ba 'yan? Hindi, dito na tayo. Hindi ko na mahanap sa BIR eh. Ito, next naman. Paano nalalaman ni psychic yung mga details? Ito yung matagal ko nang hinala. Paano nalalaman ni psychic yung mga details na nagpapahula? Since ang panghuhula niya, wag na tayo magbullshitan, panghuhula talaga. 'Di ba? Since ang panghuhula niya
ini-schedule, 'di ba? Ini-schedule yung panghuhula. I don't know do sa mga walk-in. Kaya nga, yun ang bine-verify ko kay, yan, nalaglag yung ano ko. Hindi pa ako sinasagot pero ihahabol ko na lang. 'Di ba? Ang tinatanong ko, yung mga nagpapahula ba, walk-in ba yon o ini-schedule din? Kasi base dito sa sinabi sa akin, yung ganito kasi nangyari, 'di ba, magpapabook ka ng hula kay kay admin. Si admin makakausap mo to through Messenger. Pag nakausap mo through Messenger ito, pwede kang i-add nito or ikaw mag-add sa kanya sa Messenger. Dahil in-add ka nito at ikaw ay in-add niya, whatever kung sino yung nag-add sa inyong dalawa, different na kayo. Inuutusan daw ni Psychic na mag-search sa FB. Hindi, ito naman sinabi sa akin to kung hindi to totoo, hindi totoo, di ba? Sabi sa inyo inuutusan daw sila admin na mag-search sa FB. Kung ano yung buhay nitong na to. Di ba? Tapos ito pa yung matindi. Di ba? Itong Psychic na to, nagkakandak din ng house cleansing. Di ba? Nagkakandak din ng house cleansing. Ang singil daw sa house cleansing na to ay 30,000. Shit, 30,000. Ang puhunan lang daw ay asin at at secret. Di ba? Asin. Yun lang ang puhunan, 30,000. Ayoko nang banggitin yung isa, baka mahalata nyo na kung sino Or nahahalata nyo na ba kung sino? Nahalata nyo na ba kung sino? Biruin mo 30,000 house cleansing? Ano bang ginagawa sa house cleansing? Ito tinanong ko kasi, yung mga nagwo-walk-in ba, nagbayad na in advance o hindi pa? Sabi niya, ang alam ko po, naka-schedule yan. So, may appointment pa rin. Tinatanong ko so may appointment pa rin, hindi pwedeng mag-walk-in basta-basta. Tingnan natin yung sagot. Ito kasi malaking factor ko, ini-schedule yon. Lahat ng mga pupunta naisabi ko ba hindi? Mamarkahan ko na lang kung anong minutes yun. Napupunta kay Psychic, 'di ba? Ibiblip ko na nga lang, baka mamaya mukhang nadulas ako Lahat ng pupunta kay Psychic, kung i-appointment, ibig sabihin may power si admin na i-check yung FB. Magma-match dito sa sinasabi. 'Di ba? Kapag nakipag-usap ka kasi sa admin daw, papa-search niya sa FB. 'Di ba? Ito sabi, dati sir, alam ko puro walk-in. Ngayon naka-appointment na kasi nagli-limit daw sila ng mga tao. Dati walk-in naman, ngayon nag-appointment na. 'Di ba? Pero naman, okay naman. Okay naman. Kung walk-in, edi walk-in. Pero yung isa na to, yung sinasabi, pinapa-search sa FB,
Kasi nga 'di ba may sinasabi para sa gusto pong appointment, kontakin mo yung mga admin. 'Yun ang madalas na sinasabi ni psychic eh. 'Di ba? So yun daw ang ginagawa, 'di ba? Balik nga tayo dito sa sa house cleansing. 30K daw, 'di ba? Ngayon yung mga yung mga nagpa-house cleansing after nung procedure, di sila daw yung mga natira daw na tao doon, nagliligpit-ligpit na. Kasi tapos yung cleansing, ang tanong daw sa kanila nung client, yun na yun? Yun na yung 30,000. Di ba men? Ito, ako para sa akin para sa akin men hindi na ito question kung kung totoo o fake yung ginagawang mga reading or ritual, 'di ba? Hindi, wala na tayo doon. Sige. Granting totoo totoo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bawal na bawal sa Bible talaga. Yung kung yan ay binigay man sa iyo ng taas, yung power na yan, wag kang maniningil. Ibinigay sa inyong walang bayad, ipamahagi nyo ng walang bayad. Di ba? Hindi, pwede nating sabihin sige, kahit bawal, sige, pagbibigyan ko na, para, kasi nga naman, need nilang mabuhay. Di ba? Sige, kahit bawal maningil. Need nilang mabuhay eh. Anong gagawin mo? Yun yung kabuhayan nila eh. Pero wag naman sana ganito, 30,000 men, ano ba? Sobra to. 'Di ba? Ano bang ginawa mo doon? Garantisado ba 'yon na forever na silang magiging peaceful do sa bahay na 'yon? Anyway, mga kababayan ko, kayo na lang ang diyan Kayo na lang ang humusga dito. Hindi wag niyo sabihin na na totoo yung sinabi ko. 'Di ba? Baka mamaya hindi rin totoo to eh. Pero ito ay, kumbaga sa reading, ito ay guide lamang. Kasi mapapaisip na kayo pagka naalala nyo itong mga sinabi ko eh. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.